Ikaw, Brother Jerry, sino nag-ordain sa'yo? Wala. Wala nag-ordain sa akin. Wala nagtalaga sa akin. Pangalawang puntos na gusto po nating puntusan sa atin pong pagbasa, ang sabi ng verse 34, ang katulad nito'y isang taong maglalakbay sa malayo. Iniwan niya ang kanyang tahanan sa pamamahala ng kanyang mga alipin. Binigyan niya ang bawat isa ng kanyang gawain at inutusan niya ang tanod na magbantay. Ito pong kasunod na ating binasa, kung inyo pong mapapansin, tila bagay ito'y isang talinghaga na ginagamitan na naman ni Jesus ng mga patalinghagang pagtuturo ang kanyang mga kausap. Inihalintulad ito sa isang maglalakbay. Maaring siya'y negosyante, maaring hari, maaring meron siyang ari-arian, sapagkat sa ating pagbasa, ang katulad nito'y isang taong maglalakbay sa malayo. Iniwan niya ang kanyang tahanan sa pamamahala ng kanyang mga alipin. Ito sa akin pong bandang pagtingin, sa kabilang bandang pagtingin. Alam naman natin na ang umalis at nagpunta sa malayo ay tinutukoy ng Panginoong Yesus na siya mismo yon. Siya yung umalis, di ba? Mula dito sa mundo, siya'y umakyat sa kanyang trono, sa piling ng Ama, sa kanyang luklukan. Ngunit, bago siya umalis, inihabilin ng Panginoong Yesus yung kanyang misyon sa kanyang mga alagad. Ito yung kanyang tahanan. Kaya, ang tahanan sa akin pong palagay, sa akin lang pagtingin dito, na tinutukoy ng Panginoon sa ating pagbasa, ay ang kanyang iglesia, ang kanyang sambahayan, ang mga mananampalataya. Kasi sabi pa dito iniwan niya ang kanyang tahanan sa pamamahala ng kanyang mga alipin, binigyan niya ang bawat isa ng kanya-kanyang gawain. Lahat po tayo sa simbahan, sa iglesia, sa church, sa fellowship, sa assembly, ay meron pong kanya-kanyang gawain. Kaya nga tayo yung tinatawag na body of Christ. Tayo yung katawan ng Panginoong Jesucristo sapagkat siya yung ulo. Kung paano ang katawan ay mayroong iba't ibang parte, bahagi, na mayroon pong nakatakdang kanyang mga gagawin. Iba ang ginagawa ng kamay, iba ginagawa ng bibig, iba ginagawa ng mata, iba ginagawa ng ilong, iba ginagawa ng paa. Lahat ay may kanya-kanyang parte ng gawain. So ito ay tumutukoy sa simbahan, sa akin lang palagay. Ito ay tumutukoy sa body of Christ na pinagkatiwalaan tayo ng na mga iba't ibang mga gawain. Sabi ng verse 34, ang katulad nito isang taong maglalakbay sa malayo, iniwan niya ang kanyang tahanan sa pamamahala ng kanyang mga alipin, binigyan niya ang bawat isa ng kanya-kanyang gawain at inutusan niya ang tanod na magbantay. So habang nasa malayo, yung mga alipin may kanya-kanyang gampaning dapat gawin. Hindi lang sila pwedeng tumunganga, hindi lang sila pwedeng magpaisi-isi sapagkat ang umalis na maglalakbay patungo sa malayo ay siguradong babalik. Wala itong halos ipinagkaiba doon sa pinagkatiwalaan ng mga talento, di ba? After ng mga ilang panahon, bumalik yung nagkatiwala ng talento at sila ay pinapagsulit. Kaya nga pinagbantay yung tanod Bakit mayroong tanod? Alam naman natin na sa isang sambahayan, lalo't may kaya at may kayamanan, meron silang mga tanod, meron silang bantay. Ang kaharian din, may mga tanod, may mga bantayan, may watchtower pa nga Ano ba ang ginagawa ng tanod? Di nagbabantay. Diba? Ano ba ginagawa ng security guard? Di bantay. Alin ba ang binabantayan? Di yung ari-arian. Ano pa ang binabantayan? Yung mga taong ibig gumawa ng masama. Ano ang binabantayan? Yung kabuuan. Diba? Binabantayan. At ito sa ating pagbasa, ako nakakatiyak na ang binabantayan ng tanod dito ay yung pagbabalik ng kanyang Panginoon, ang pagbabalik ng may-ari ng sambahayan. Sabi natin ng mga nakakaraan na ang talinghaga ay isang maikling salaysay. Nabanggit natin na ito po'y patalinghagang pamamaraan ni Jesus para iparating yung mensahe dun sa kanyang mga kausap na ito ay magaganap pagdating ng panahon. Ano bang ibig sabihin ng talinghaga? Maikling kwento, maikling salaysay. Pwedeng totoong nangyari, pwedeng kathang-isip lang nung nagsasalita. Ngunit mayroong pahatid na mensaheng makalangit o mensaheng maka-espiritual upang magturo ng espiritual na katuruan or moral na katuruan.
Kaya ito po'y patalinghaga, mga kapatid. So yung ikalawang puntos na atin pong pinupuntusan ay may gagawain. Hindi po gagawin ha, may gagawain. May gagawain. Sino yung may gagawain? Ay di yung mga alipin na binigyan ng magkakaibang gawain doon sa loob ng tahanan. Ay alam naman natin sa isang tahanan, lalo pag may kaya. Yung driver, dapat driver lang siya, di ba? Yung kusinero, dapat kusinero lang siya. Yung gardener, dapat gardener din, di ba? Hindi dapat nakikialam at pinakikialaman yung kanya-kanyang gawain. Sa body of Christ din, ganun din eh. Sa spiritual gifts din, ganun din, no? Sisingitan ko lang ng konti. Sa spiritual gifts, ganun din eh. Yung mga spiritual gifts na ibinibigay sa atin ng Diyos, may kanya-kanyang gampanin yan, may kanya-kanyang gawain yan eh. Pero itong mga magkakaibang regalo, spiritual gifts, hindi po nag-aaway yan, hindi nagbabanggaan, hindi nagpapakialaman yan. Ano ang kanilang gawain? Nagtutulungan sa ikagaganda ng body of Christ. Ganon din sa isang sambahayan na maraming mga tauhan. Dapat nagtutulungan sa ikaiisa at ikatatagumpay ng buong tahanan, ng buong sambahayan. Hindi dapat nagkakabahabahagi. Pero ang malungkot na katotohanan sa atin pong kapanahunan, isa ang ating Panginoon na pinaglilingkuran pero nag-aaway-away, nagtatalo-talo, diba? Nagdidibadibatihan pa, nagpapagaligan pa. Sabihin natin, hindi ako yun, hindi kami yun, hindi tayo yun. Ayan, salamat sa inyo sa mga nasa live. Ano? Ayan. So, may gagawain. Lahat po tayo ay may gagawain. May kanya-kanyang gawain. Yung mga pinagkatiwalaan ng mga gawain doon sa tahanan, alam nila na may babalik o alam nilang magbabalik ang nagkatiwala sa kanila doon sa mga gawaing iniatang sa kanila. At maaaring sa pagbabalik nung may-ari ng tahanan na yun, magsusulit sila, magre-report sila, kukumustahin sila, anong nangyari, anong improvement, mayroon bang nabago, mayroon ba kayong ginawa, o tumunganga lang kayo. So habang sila'y naghihintay, hindi lang sila nakatunganga, sila ay gumagawa ng kanilang mga gawain. Parang tayo din mga Kristiyano, mga mananampalataya. Alam natin, napakatagal ng panahong sinabi ng Panginoon na siya'y babalik. Nangamatay na nga yung mga unang nagtiwala at pinagsabihan. Hanggang sa panahon natin, hindi nagbabalik. Diba? Hindi pa rin siya bumabalik. Nakakainip ba yun? Kailangan ba nating mainip? Kailangan ba nating tumunganga? Siguro ang isang dahilan, paraan, para hindi dumating yung kainipan, para hindi tayo mainip sa pagbabalik ng ating Panginoon, gumawa tayo, huwag tumunganga. Ang iba kasi naghihintay na tumutunganga, kaya naiinip. Dapat naghihintay tayo na gumagawa para masaya tayong naghihintay. Yun palang dapat nating gawin eh. Ano ang dapat nating gawin? Para masayang naghihintay, huwag tumunganga, kundi gumawa. Ano ang ating gagawin? Yung ipinagkatiwala ng Diyos sa atin bilang kanyang alipin doon sa mga gawaing nilagay sa atin ng Panginoon. Kagaya ko po ngayon mga kapatid. Ako po ay nasa larangan ng social media. Tinatawag na tele-evangelist. Nabanggit ko na rin po na ang tele-evangelist, dalawa ang kategorya. Ang unang kategorya ng tele-evangelist ay ordained by the church. Inilagay ka ng iyong simbahan, ng iyong ministry, ng iyong fellowship, ng iyong kongregasyon sa mga social media platform para ipromote mo ang iyong ministry, para ituro mo ang iyong mga doktrina, ituro ninyo ang mga aral na umiiral sa inyong kongregasyon. Yan ang unang kategorya. Ang tawag po dyan ay ordained by the church. Tele-evangelist ordained by the church. Itinalaga ng kanilang samahan or kongregasyon. Ikaw, Brother Jerry, sino nag-ordain sa'yo? Wala. Wala nag-ordain sa akin. Wala nagtalaga sa akin. Sabi po ni Father Aligan, isang napakagaling na professor namin dyan sa College of Divine Wisdom, nung araw, hindi ko po alam kung nagtuturo pa siya ngayon pero naging professor namin siya doon sa subject na preaching in media. Doon po ako nagkaroon ng idea para maging tele-evangelist. Binanggit niya po doon, dalawa yung kategorya Una ay yung tinatawag na ordained by the church. Ngayon, kung hindi ka inordinahan, hindi ka inilagay, hindi ka tinalaga ng simbahan, congregation, fellowship, assembly, ang tawag daw sa iyo ay self-proclaim yan. Self-proclaim. Oo nga naman. Nag-solo proklama ka. Yan. Self-proclaim tele-evangelist. Kaya nandun ako sa ikalawang kategorya.
Wala pong nag-utos sa akin, walang naglagay sa akin. Kusa lang po itong dumating dito sa social media platform, sa YouTube at saka sa Facebook. So, ito maaaring inilagay sa akin ng Diyos. Baka hanggang huling hininga ko na ito habang ako'y nabubuhay. Baka hindi na ako mawala sa ganitong uri ng paglilingkod sa Panginoon. Na makapagbahagi, makapag-reflection ng mga salita ng Diyos sa magitan ng mga Sunday Gospel. So, ito po'y paglilingkod, maaaring ito'y ipinagkatiwala sa akin ng Panginoon at sa pagbabalik ng Panginoon. Kumusta na? Ang daming ka na bang subscribers? Ang dami ka na bang followers? Kumusta na? Marami na bang nagpala sa'yo dyan? Marami na bang naging tagasunod mo dyan? Siguro ganun, no? So, yun yung ikalawa, self-proclaimed tele-evangelist. So, merong kanya-kanyang gawain na inilagay yung may-ari ng tahanan sa kanyang mga alipin. At sa kanyang pagbabalik, dapat tayo ay may gagawin. Ngunit, sa ating mga paggawa, pagtupad, dapat masaya yung ating ginagawang paglilingkod. I've got some best banana. Maraming salamat sa inyong panunood at kung kayo naman ay napagpala, huwag niyong kalimutan na mag-like and share, mag-subscribe na din at kalimbangin ang bell icon na inyong makikita sa ibaba ng video upang kayo palaging updated sa aking mga video kapag ako ay may bagong upload. Maraming salamat, God bless, and I love you with the love of the Lord. Bye-bye! One from Johnny, in case he passes by this way. And can you pass this on to Minnie, so she knows where we're at? And you better send me your address so that I can send